And for the longest time, kita Game natin, 1 tayo, successful guys. lagi yung mga campaigns Sa ng laban Aurora sa ng early game Aurora objective versus taking. So that TNC. is gonna be a big challenge para sa TNC. Parehas na Alright, win dito naman sa streak. game number 1 between So, Aurora sino and kaya TNC. ang mapuputol? Usually, the early game is the biggest question. Yes. Especially with a Franco dito sa game na to. When it comes to control, mataas din naman yung level 2 power spike ng side ng Aurora with that the Kagura, the backside, the Franco. I mean, kaya nilang magbigay ng sakit ng ulo against the YSS if and only if the hooks will connect. And also for TNC naman, yung level 2 power spike na tinutukoy natin would be the arrow from the Selena. So pareha silang merong sense of accuracy dependency. Ooh. May combo pa, may hook mula kay Light. Bangga. Flicker mula kay Lancy pero aabot yung damage mula kay Yue. And Chakno naiwan sa mid lane mag-isa. Light with the hook and the flicker. 1-over-1 is the hook counter. Magsimula na kayo magbilang mga kaibigan. Ito yung sinasabi natin na kung accuracy dependent, yes, tumama yung arrow from Lancy. Tumama din kasi yung hook. Oh my goodness, Lights within, men. The lights within. Ayun na yung mga hook. Trimar, 1v2. CC naman siya so hindi siya magkakaroon ng malaking problema pero dumadaan si Demon Kite. Making sure na enough yung pressure dito ng Aurora in terms of the XP lane control. Okay, honestly, hindi naman siya super like game breaking, but yung mga maliliit na bagay na yun, nag-a-add up yun over time, especially sa early game. Yes, they do. They're hitting their level 4s. For TNC, mahalaga yung Mountain Shocker. The addition of that would give a lot of preparation for TNC doon sa mga possible hooks na manggaling sa bushes and even yung assassination from Yue. Then come level 4 naman ang side ng Aurora. Nandyan si Demon Kite. Unbreakable, na-cancel yung talon ni Demon Kite. Nandun yung hook mula kay Light though, pero may sustain mula sa passive ni Chakno. Mountain Shocker, however, nagamit na. This is not gonna be available for the Turtle. Medyo mataas yung resource na nawala para sa TNC at that point. Yung Mountain Shocker, isa pa naman yun sa pwede niyang gamitin to counter Demon Kite. Alam nila, naghahabol sila dito. Kino-cover lang nila, zinozone nila yung ibang members dito ng TNC. And babalik lang yung gulong ng Aurora papunta dito sa Pagong. Chakno, he is getting the vision. Edward already starting to zone out the members. Kalaban niya yung Bushmen. Kinlear na Walang niya. vision. Kalaban ko yung Bush. Busin ng germs. Para sure lang naman na walang nakatambay doon. And for the meantime, that will be turtle number 1 going over to Aurora. Good control mula dito sa Aurora, at least in the first 2 Oh, minutes. grabe tumitrek spam men yung Cyclone na yun into hook. Oo. Hindi tumama kay Zaida pero nakatingin pa si Demon Kite dito. Unfortunately, hindi siya aabot sa retry range for the orange steel. Ng Jackno, zone niya lang din dito si Demon Kite para hindi manakawan. Kaso yun lang, na-retry pa. Parang yung threat pa lang ng hooks, napaapektuhan din yung galaw ng TNC. Oh, yeah! With the flicker once again. Paano tumama? However, nakatakbo with the traceless. Pero nandun si Other Jackno, games. sustain, revitalize. Mula si Katot Uy, pero hindi hindi na aabot yung naka-ulti. AOG. May bansi ba ang TNC? Paano tumama? Pero hindi na sila makakalaban pa. Yan, tumatagos sa revitalize. Ganun katindi yung damage output ngayon dito ng Aurora. Yun yung mahirap eh. Kasi for Aurora, nakuha nila yung groove during the early, and for TNC, kailangan nilang do something extra na baguhin yung tempo ng laban in favor for them. Kasi if magtutuloy-tuloy yung ganitong facing na nakukuha ng Aurora, na every time may hook and bloody hand itong si Light, ay may nangyayaring gulo o krimen para sa TNC. Krimen talaga. Oo, kasi yun siya naman talaga yung pinaka dito eh. Sa bagay. Pinaka-suspect sa lahat ng pwedeng mangyari. Kasi Karumal-dumal. if that bloody hand will connect to a specific target, mainly for Zaida, sobrang laking agad, guarantee agad sa objective for Aurora. Ang problema kasi hindi reliable yung cancel ng TNC. Even yung Unbreakable kanina na napapatamain sana ni Chakno, unfortunately tumalon si Demon Kite. So kahit Yes. siya na-cancel yung pang-cancel And I think nung hook. I think nakita natin nga yung weakness, di ba? Pag if you wanna do the CC with Unbreakable, kailangan mo expose yung sarili mo. Yes. Yes. So, there's a good chance mahook ka nung moment na yun. Yun pa naman yung gusto ng mga Franco, yung kitang-kita niya na yung options. Guys. Demon Kite ay hindi naman tumama yung kanyang tunggol papunta doon sa members ng TNC. But again, etong pacing na to, gusto to ng Aurora. Okay lang sa nito. Benny though. Cutie, medyo nagkakaroon naman ng good equalization doon sa gold lane. So, for the meantime, at least yung late game ng TNC, medyo secure pa naman. Yeah. Problema, lalo lang lalaki yung halamangan ng Aurora, lalo kapag nakuha pa nila itong turtle na to. Yes. Arrow is not gonna land from Lancy and Chakno being forced to sort of deal with the frontliners ng Aurora. Nandoon naman yung curtain score mula kay Freeman, pero Edward as well going in with the Brave Spider. Parang nandoon yung retribution mula kay Demon Kite. Objective lang, disiplinang malala para sa Aurora. Parang Twilight, di mo kailangan tumama eh. Mangilang ka lang. Tahimik yung laro, guys. Pailangin Walang mo lang yung ganong kalaban mo. Yung threat lang na pinoprovide ng hook is enough para mabago o masira yung formation ng TNC. And yung Mountain Shower kanina nga, parang ginamit na lang just to
try and give some vision. Pero wala naman silang magawa out of it. Even if makita nila kung nasan yung members ng Aurora, wala silang pampalag at the moment. So ang tanong dito, what's the win condition here for TNC? The win condition for TNC is that they land those combos na iniisip natin. The curtain call, AOG, yung pana, tapos yung taunt. Kasi doon talaga magsisimula lahat ng bagay eh. And knowing na ganun din naman for Aurora, they have to land that hook. Ang kaso, nalaland na nga. Nagagawa na ngayon. Hindi na siya hypothetical, nangyayari na siya. Ano na to, present na to for Aurora habang yung TNC naghihintay pa ng future. Ang problema, yung future nila medyo alanganin din kasi Harit versus Moskov yung matchup na katapat dito ni Benny QT. Late game is not a problem for Aurora kasi may macro advantage sila. They can actually play that Moskov, Moskov game! Uy, what a hook. Wow! It Plus lands flicker. from light. The flicker mula doon sa Franco. However, may trade yung TNC sa may top lane. I don't think this is enough kasi may nakukuha din yung Aurora sa mid. That is decent gold pero nakuha din yung mid tower. Here we go, Benny, top side, Domingkite. Benny, naipinit sa harap ng members ng Aurora pero nandoon yung sustain with the Revitalize mula kay Jack. No araw, hindi tumama. And maiiwan yung Gatot Kacha. Sinakripisyo niya na yung sarili niya. Really is proving the speed of light is the fastest para sa game na to. Light there with the hooks na kumukonekta para sa kanya. And even yung rotation na ginagravitate ng Aurora towards that gold lane, helping Domingkite para makapag-skill ng maaga. Alam na nila ngayon, kailangan nilang protektahan yung Moskov. Yes. Sa sobrang sama ng loob ng TNC, nakita ni Zaidan na iwan yung butete. Yun lang yung kaya niya farmin. At this point, that's all they can actually do. So far, kalmado galaw, pero tumatama naman. And Okay. pag nakahanap ng target, dire-diretso ang Aurora, they will be zoning. Turtle number 3. Ang daming panggulo ng Aurora pero ito may susubukang play. Ang TNC may Hindi concede. sila abot. Yun nga lang, hindi talaga aabot pa na hindi rin tatama. Ayaw gamitin yung retribution na nako pa ata. Hindi, babalik ka sa jungle, Steam Okay. Kite. So Aurora just playing the objective game against TNC. Dahil alam naman nila na they could guarantee that for them. Kasi back siya to against a YSS. Ang kailangan lang gawin ng ibang members, ang kailangan gawin ni Light ay magpakita na nandun siya. It's always a threat na may ultimate si Light na pwedeng gamitin. Yeah, si Zayda naman super farm mode on that YSS, which is understandable. Pero look at that, they're still getting more. Demon Kite, the jump onto Chakno, may hook pa, hindi Grabe, makakatakbo. di na Yung Gatot Kacha, nakaulti si AOG, Chak. hindi rin kakasa, hindi pa nga ginamit yung Bloody Hunt Spirit Destruction mula kay Domingkite. Hindi sila papasok masyadong malalim. Again, disiplina mula sa Aurora, harang sa mid, habang igiglin na rin minion waves. Grabe. Another attempted hook mula kay Light, takot na takot lumabas ang TNC. Yeah, luckily for them, kita naman si Light ng trap doon, so the angle was off. Pero now, they are still gonna have to work together. They're gonna have to stick together para makaiwas sa mga bitas. Tignan mo yung ginagawa ng Aurora. Talagang binibigyan lang nila ng time and space si Domingkite. 4 na miyembro yung naka-zone. Sila yung humaharang. Para ako nanonood ng Blacklist ulit, men. Kaya nga. Ganito yun, umuupe yung Aurora. Oh 5 my magkasama at 7 minutes in. Wala pang ang Lord Objective. Alam na agad ng Aurora, they are planning steps ahead of TNC. Ito na yung resulta ng combined DNA talaga ng iba't ibang team. Eh. Yeah. Kumbaga, yung Raiders DNA dati, tapos yung objective ng UP, na sama-sama lang, protect the gold lane lang, princess treatment, si Domingkite. Kumbaga, dito si Demon Kite, tsaka si Light, wag ang prinsesa namin. Yung pagka-textbook ng RSG dati, What? tapos yung ube ng Blacklist. Pana, mula dito kay Lancy, kaso wala sila magagawa. Muntikan na naman. Flicker hook mula kay Light, kamuntingan na, 2 pixel na lang, tatama na sana. Pero TNC, makakadepensa pa naman sila, meron pang energy shields. Men, 8 minutes pa lang! 8 minutes pa lang and they're starting to really knock on the doors of TNC dito. Sila Demon Kite tsaka si palumag Light laro ang parang Aurora, willing na no? willing nga silang sumulo ng pana eh. Parang ironic nga na yung sinasabi natin na speed of light na mabilis na ginagawa ni na engagements ni Light, pinapabagal lang nila lalo yung game kasi alam naman nila it's favoring to them. Again, we've talked about the pacing na kapag hindi ginugulo ng TNC yung tempo na yon, napafall lang sila sa trap na nakakapag-scale yung Moskov, nagkaka-item si Yue, even Demon Kite kumukunat. Yeah, and they have to concede the Lord here for TNC at this point. 6K gold lead yung hawak ng Aurora. Slowly but surely, hindi tatama yung hook mula kay Light pero panakot lang. Ayun naman, yung amba-amba lang. Kahit di tumama, okay lang. Basta huwag kayo lalapit. Demon Kite, Domingkite, siya naman yung lumalapit dito. Alam niya, malakas na siya. Mapaputukin. muna. Okay, mapaputukin lang yung Holy Shields para pagdating ng Lord ay pwede na agad nilang puntahan. That would go to, yes, the bottom lane, I guess. Ang bright side lang dito para sa TNC. Again, at least Benny QT is not dying yet. So at least may gold pa rin na napupunta sa kanya. Pero the team fight, I think, kailangan ng lumaban ng TNC very, very soon. Silver Dino, nagsusot pa ng jacket, men. Relax na relax lang. Sabi niya, ano mo, back muna kayo, magsusuot lang ako ng jacket, mamaya na kayo lumaban, wait natin Lord, objective lang.
hindi man nila na-force na mag-utility si Chakno, parang pinipwersa nila na. Pwesto na. Sakit nung Spirit Aray! Presence, di matatama yung pana mula kay Lancy. Wala na yung energy shields sa may top lane. Middle lane na lang yung pwedeng tanggalin dito ng Aurora. May energy shields pa naman, however, pero may Lord na nagmamarcha sa gitna. Mountain Shocker, ginamit na rito ni Zyda. Meron silang vision, pupunta yung Aurora sa itaas. And Chakno, he will try to defend the top lane. Kaso yung mga sipat mula kay Dominic top lane. And another hook mula kay Light to sustain from the vengeance of Stereo Revitalize, pero hindi ata sapat. Yue with the ultimate, taking down 3 more. Ang laking bagay, nag-cooldown yung Curtain's Call. Hindi makaabante si 3 Martizi dahil Itlog doon. ang They're TNC. able to take Wala out pa a silang lot of nakukuha na kill. A very low-scoring game para sa game number 1. It's just 6-0. Perfect game pa so far for Aurora. No? Edward goes in. Ito na yung pag-zone, yung ultimate zone na ginagawa ng Aurora. Sama-sama sila, babasakit nila yung Torres sa gitna. Walang magawa. Yung TNC, hindi sila makahanap ng entry point. Chakno, kanina pa siya naghahanap ng unbreakable. Munti ka na Another naman. attempt with the flicker hook, hindi tatama. So TNC, makakahinga pa sila ng konti. Pero at this point, Aurora, they're holding a massive 9,000 gold lead. Gets ko talaga, hindi ka talaga makaabante if you're TNC. You're looking for ways to get back into this one. Pero pag naghanap ka ng way in, baka wala ka, di ka na makauwi. Ang hirap din kasi ng may counter-engage mechanic talaga ang Aurora. They can just pull the switch on para kay Light na okay. Hintayin mo lang sila pumasok, tapos tsaka magawin yung Bloody Hand combo. Again, may pang-cancel naman ng TNC. Pero it's not Chakno na dapat humarap doon. That could be Trimar na pwedeng makagat, na pwedeng mahook, tapos yung AOG combo. But then again, kulang pa sa damage output. Looking at the items, that's a 2,000 gold differential dun sa Moscow ni Doming Kite against Benny Cutie. Wow. Although hindi pa man namamatay ng isang beses si Benny Cutie. But the farm, SOD, pumasok na si Demon Kite. Zyda! Sakit ng Moscow. Taken down. Zyda and Streamer Ay, dito, hindi GG ata kaya man. na sustain vengeance na gamit. Pana, tatama mula kay Lancy. Kaso walang follow-up. And Aurora, papasok I sa think base ng this is TNC. Kaya ba mong dumepensa ng Phoenix Army? Pero tower lock para kay Dominic Kite. AOG mula kay Chakno. Pero sasapakin siya pabalik ng Aurora. Edward! With the flicker and another hook mula kay Light. And tower lock! And GG, gagi. Itlog ang TNC. Di man lang nakakuha ng kill. That was